Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito na naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang ito. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 57. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 51. Ito hiwaga. Hindi tayong lahat mamamatay, pero babaguhin ng Diyos. Anong ibig sabihin itong babaguhin? Babaguhin tayo ng Diyos. Yung ating katawan nga namamatay, baguhin ito ng Diyos na hindi na tayo mamamatay. Yan ang ibig sabihin nito, nga babaguhin niya tayo. Hindi lahat nga pagbalik natin Panginoon may buhay pa nga madatnan. Pero ang mga patay ay bubuhayin muli. Bibigyan ng katawan nga hindi na mamatay. Yan ang ibig sabihin, babaguhin ng Diyos. 52, ito ang sinasabi dito sa versikulo 52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpita, sapagkat ang trumpita ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, at tayo'y babaguhin. Yan ang sinasabi dito. Ang mga patay bubuhayin at bibigyan ng katawan na hindi na mamatay. Yan ang ibig sabihin na babaguhin tayo. Pag tayo ay nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, babaguhin niya tayo. Katawang nabubulok, palitan ng katawang walang pagkabulok. Ayan ang ibig sabihin ng babaguhin ng Diyos. Pag tayo ngayong umagang ito nakinig nitong mensahe nito, naniwala kayo sa salita ng Diyos, tiyak babaguhin tayo ng Diyos. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak babaguhin tayo. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kailanman hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan ang ibig sabihin nitong salitang ito. 53, ito ang sinasabi rito sa 53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay
magbihis ng walang kamatayan. Yan ang sinasabi. Ano magbihis? Palitan ang ating katawan, no? Katawang panlangit. Yan ang ibig sabihin ng magbihis. Binihisan tayo ng Diyos. Pinalitan ang ating katawang namamatay ng katawang walang kamatayan. Ayan ang ibig sabihin dito. Na nagbihis. Hindi na tayo mamatay kahit kailan. Binihisan tayo ng Diyos ng katawang panlangit na wala ng kamatayan. Yan. Napakaganda na tayo'y bihisan ng Diyos. Na tayo'y palitan ang ating katawan ng katawang hindi na nabubulok, hindi na namamatay. Forever na ang ating buhay. Hindi tayo mamatay kahit kailan. Ayan ang ibig sabihin dito. Binihisan tayo ng Diyos ng katawang walang kamatayan. Ayan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan, dahil itong salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. 54. Ito sinasabi dito sa 54. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Nagtagumpay. Wala na ang kapangyarihan ng kamatayan. Bakit? Binuhay na tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng katawang panlangit. Yan ang sinasabi rito. Wala na. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Dahil pag binuhay tayo ng Diyos, hindi na talaga tayo mamamatay kahit kailan. Dahil sinabi, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya ang sinabi, wala ng kapangyarihan ang kamatayan. Dahil nabuhay na si Kristo. Tayo rin, mga nananalig at tumanggap kay Kristo, mabubuhay din tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Nga, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Bakit? Hindi na tayo mamatay kahit kailan. Binihisan na tayo ng Diyos ng katawang panlangit. Yan. Yan mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Paniwalaan natin ito. Mensahe na to. Salita ito ng Diyos. 55. Ito ang sinasabi dito sa 55. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ito tibo. So, malalim sa Tagalog ito. Kamandag ito. Nasaan ang iyong kamandag? Yan ang sinasabi dito sa 55. Nasaan ang kamandag? Wala na. Wala na. Dahil nabuhay na si Kristo. Talo na si kamatayan. Dahil nabuhay na si Kristo. Tayo rin ay mabubuhay din. Dahil tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Bubuhayin din tayo ng Diyos. Kasama ng Diyos. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yan. Yan ang kamandag. Ang kasalanan, ayan, pag magpatuloy, pagkakasala. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan.
Roma 6:23. Pero ang Diyos, iniligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya sabi, nasaan na ang kamandag sa kamatayan? Talo na si kamatayan dahil nabuhay na si Kristo. Kaya mga kapatid kaibigan, tayo rin naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, bubuhayin din tayo muli ng Diyos. Kan 56. Ito sinasabi rin sa 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Pag lumabag ka sa kautusan, magkasala ka. Anong bayad ng kasalanan? Kamatayan. Ayan ang ibig sabihin dito sa 56. Pag magpatuloy ka pagkakasala, mamamatay ka. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Siya, si Kristo, walang kasalanan. Dahil siya ay Diyos. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos. Wala siyang kasalanan. Pero, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. Dahil mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos nga mapahamak ang tao. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagbayad doon sa krus sa Kalbaryo. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Ayan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na maligtas tayo. Yan mga kapatid kaibigan, yan ang ibig sabihin nito na ating pinag-aralan. Last verse, 57. Ito ang sinasabi dito. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na tayo ay nagtatagumpay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Panginoon, mahal niya tayo. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos ng tao ay maligtas. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Ngayong umagang ito. Kung sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Makabawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ang hintayin ng mga hindi nakakatiyak, hatol na lang ng Diyos. Yan. Yan ang hihintayin. Dahil hindi pwede suluwiningan ang mga patay. Ang mga buhay ang suluwiningan. Dahil sila ay nakakaintindi, nakakarinig, nakakakita, nakakakilos, nakakaunawa. Kaya ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Dahil ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay, pero ang patay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito.
siguraduhin natin ang ating kaligtasan nga nananalig tayo kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak, mapapahamak. Dahil ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan mga kapatid, kaibigan. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para magkaroon tayo lang buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Iyan ang susunod na gagawin. Tapos mo tinanggap ang ating Panginoon. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, ilubog ka, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Huwag ka nang magpatuloy paggawa ng kasalanan dahil bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka. At nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo, na nagiging born again ka na. Dahil ipinanganak ka na sa Espiritu. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid, kaibigan. Kaya mahalaga nga magpabautismo. Una, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, nga gagawin. Tapos ka na bautismoan, anong gagawin mo? Sundin ang mga utos ng Diyos. Yung 10 utos, ipasunod ng Diyos yan. Kaya sabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Kaya huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Anong sabi ng ating Panginoon? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi, binura ko na ang aking utos. Patupad niya. Kaya, sa utos, nagbigay ang Diyos ng palatandaan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang nilagay ng palatandaan ng Diyos? Ang ika-7 araw, yung Sabat. Ginawa ng Diyos nga palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Nagpahinga ang Diyos, ha? Pagkatapos nilalang nitong lahat ng dito sa mundo, pati langit, lupa, nilikha ng Diyos, pati tayo nilikha ng Diyos. Pagkatapos niya, sa loob ng 6 na araw, tinapos niya ang ginawa itong mundong ito, lahat ng bagay nga nandito, ginawa ng Diyos, nagpahinga siya sa ika-7 araw. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Bakit nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ano bang ibig sabihin ng pahinga? Matulog? Hindi tayo matutulog. Magsamba tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan.
Yan ang ibig sabihin ng nagpahinga. Dahil nagpahinga ang Diyos para rin tayong mga anak, tayong mga nilalang ng Diyos, magpahinga din tulad ng Diyos. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil para malaman natin ang kanyang salita. Ipinakilala rito na walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya nga sa buong mundo, ipinakilala ko na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Basta ikaw, kapatid, kaibigan, nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay ka na walang hanggan. Tiyak, magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magkita. Dahil may samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Anong samba ron? Sabat, 7 araw. Isaiah 66. Versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo ron. Bagong langit na, wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to, bagong langit na. Bago na rin ito, bagong katawan, panlangit, ang ipapalit nito. Kaya doon tayo magkita, mga kapatid, kaibigan. Manambahan tayo ron. May samba ron. Sabat ang samba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Baka makapunta tayo ron, hindi na tayo magtaka, bakit ang samba sabat? Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo na ang samba ay sabat. 7 araw. Basahin mo lang ang Biblia. Paniwalaan mo, ito ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap. Paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Mensahe ito ng Diyos. Wag lang tayo magalit. Buksan ang isip, puso, na maluwag tanggapin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nga, ngayong umagang ito, kung kayo'y naniniwala, kung kayo'y nakikinig nitong salita na ito, kung kayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay na kayo na walang hanggan. Nga kay Kristo ang kaligtasan. Manalig, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan lang, mga kapatid, kaibigan. Hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.